we identified ourselves as a chosen people of God, na tayo ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos na dumadating every Sunday dito, pataas-taas ng kamay, kumakanta, pumapalakpak, pero pag uwi sa bahay, nakakabuklat kaya ng Biblia? Grow in grace for preparedness for Christ's return. Preparedness for Christ's return. Ang sabi doon, therefore, beloved, since you are waiting for these things. This is connection to the previous text. Sinabi ko na yon, yung the day of the Lord, the judgment, no? Or the coming of Jesus Christ. The term beloved is the God's covenant people called to what? To holiness. Sabi niya doon, be diligent to be found by Him without spot or blemish. Pag sinabi mong diligent, be diligent, earnest effort. Kumbaga, you exert all of your limits to what? To attain that virtue, be diligent. No? Sabi ni Spurgeon, we are diligent not in our own strength. Kasi tayo minsan, lalo na, these Christians during this time are being persecuted. We know why. Dahil may nagpapasunog ang Roman Empire during that time at ang tinuro ay ang mga Kristiyano. And in return, ang mga Kristiyano ang ginagawang, sila ang mga sinusunog, sila ang ginagawang ilaw sa mga poste. Imagine, sa atin nangyayari ba yon? Wala, every Sunday nga lang, tinatamad pa tayo. Naku po. Be diligent. But us being diligent is not coming from our own strength, but in the strength which God supplies. Nagamit usually ang mga terminolohiyang ito, without spot or blemish. Sa Bible, saan siya ginagamit? Old Testament, sacrificial. Amen. So alam natin na ginagamit to sa mga sacrifice or alay. Sino ba ang inalay na without blemish? It's Christ. 1 Peter chapter 1 verse 19. But with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Check nyo without blemish and without spot. And kung titingnan mo naman yung sa verse 4 nung 2 Peter chapter 3, meron siyang sinabi doon. Kasi yung without blemish or without spot, ginagamit lang natin, kanino? Para sa ating Panginoong Yesus. Siya lang ang without blemish and without spot. Pero ang sinabi ni Pedro, sa 2 Peter chapter 1 verse 4 pala siya, by which He has given us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of what? Of the divine nature, the holy nature of God, without blemish, without spot, okay? Holiness of God. Ang sinasabi ni Pedro dito, the nature of Christ, of being without blemish and without spot. We are partakers of that nature. At habang hinihintay daw natin ang pagbabalik ni Kristo, ang sabi niya, to be found by Him in peace without spot and blemish. Actually, yung without spot, tingnan natin sa ating mga sarili ngayon. Hindi na natin titingnan yung ibang tao. Sa ating sarili. Are we now without spot or blemish? Pero, sa atin ngayon? Anong katayuan natin? We are not yet perfect. We are not yet glorified. We are in progressive sanctification. Okay? Hindi pa tapos. Nung narinig mo ang salita ng Diyos, nung tinanggap mo or nagkaroon ka ng kapahayagan at kalinawagan, ikaw ay makasalanan,
Si Kristo lamang ang magliligtas sa iyo, ang magiging tool mo sa kaligtasan, hindi tumitigil doon. The means of grace that we are being sanctified is through the Word of God. At mga kapatid, kung tumigil tayo doon, so there's another training I'm attending. Tuwing Sabado naman ito. And one question that was raised, isa sa mga struggle ng mga churches ngayon is how to contain brethren in continuous discipleship. Pwede tayong maghayag ng gospel sa labas. Pero yung sila ay progresibong natututo sa biyaya ng Diyos mula sa salita ng Diyos, that stops. Nasaan ang mga tools natin? May mga tools lahat tayo. But how can the church really bridge the gap? No? Ang laking challenge, no? Kasi hindi naman talaga biro ito. This is not a play. God's means business. And ang ating pagiging mga hinirang ay hindi na hinto nung ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos. We identified ourselves as a chosen people of God, na tayo ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos na dumadating every Sunday dito, pataas-taas ng kamay, kumakanta, pumapalakpak, pero pag uwi sa bahay, nakakabuklat kaya ng Biblia? Well, the first point tells us that spiritual complacency leads to spiritual compromise. We can never be diligent. We can never attain the sanctification. And we can never have peace. Kaya ang sabi ni Dr. R.C. Sproul, our sanctification is not optional. It is the necessary fruit of justification. Fruit po ang pag-sanctify sa atin. Ito ay resulta ng ating pagiging matuwid sa Diyos. Hindi siya optional. At hindi siya utos. Ito ay bunga sa iyo, kapatid. Kaya kung ikaw hindi ka nagkakaroon ng desire for the Word of God, you are being led to spiritual compromise.